Sabi ni My Name is Jim, yung mga nagsasabing walang silbi yung rally, eh yung mga di naman lumalabas at naghihintay pa ng Messiah. Ako kasi I never look at Inday Sara as someone who's going to, I never look at Inday Sara as someone who's going to save us. Okay? Parang ang juvenile kasi pag ganun yung isip natin eh. Kasi, of course, we want Inday Sara to, lead our country, ganyan. Pero if you're going to be real about it, okay? Kasi yung iba gusto nila, dapat magtawag na si Inday, dapat si Inday na ang kumilos, si Inday ang mag-lead sa mga sa pagbabago or whatsoever. And if nandun kasi intindihin niyo yung sitwasyon natin ngayon ha. Yung sitwasyon natin ngayon, kalaban natin lahat, kalaban natin oligarchs, which means kalaban natin ang mainstream media, lahat ng mga nakapwesto sa gobyerno na backed by these oligarchs are also our enemy. Ganon. Ngayon, ang mga Duterte-aligned politician kasi, well, especially PRRD and Inday Sara, wala kasi silang utang sa mga oligarko. Diba? And the reason why they are the choice of the people is because alam natin na kayang tumayo ni PRRD at ni Inday Sara sa kung ano mang dapat nilang panindigan para sa bayan. Okay. Ngayon maraming nagsasabi, dapat kasi si Inday Sara manawagan na. Dapat si Inday Sara, siya na yung mag-call. Pag si Inday Sara ang nag-call, maraming magsusunuran, ganyan-ganyan. Sa totoo lang, if Inday Sara is going to do it, kung kunwari si Inday Sara ang mananawagan, o sige tara, na tayo, pushback na tayo and what not. I am not going to take it against her. Eh well, marami talaga sigurong mai-inspire and whatever, ganyan. But if that call fails, kunwari nanawagan si Inday Sara, hindi nagdatingan ng mga dapat magdatingan at nag-fail yung call na iyon, sigurado kulong si Inday Sara, okay? Siguradong kulong siya. Ganon. And we are going to lose our opportunity to have Inday Sara as president. Ganon yung mangyayari. So, and yung scenario kasi na yan, masyadong cinematic. Alam niyo yun? Masyadong cinematic. Yung parang pang-sine kasi yung ganyan story eh. 'Di ba? Ngayon, kagaya nga ng sinabi ko, importante na lahat tayo manindigan dun sa nangyari kay PRRD. Because if we would not be able to bring PRRD back home, kung wala ikaw si Inday Sara, ba't naman ako magre-risk? Kasi PRRD nga inalay yung buhay sa sambayan ng Pilipino, hindi nga mapauwi ng Pilipino eh. Si PRRD nga inalay niya yung buhay niya para sa safety and security ng lahat ng mga Pilipino. Nagrevolusyon ba yung Pilipino para kay PRRD? So, I think it's very, very important that we really learn how to do things, how to move people, how to really fight for what is right. Eh, ang problema kasi sa totoo lang, ang mga Pilipino, pakabiglang yung gusto eh. Gusto natin ng magandang gobyerno, pero ayaw natin paghirapan. Hi, Tito Nessie, Taburete. Hello, hello. Ang galing ng taga Vancouver. Ayan. Para, ang tawag dito yung mga, actually maraming mga nag-rally na parang Anak Bayan, Gabriela, mga bayan black eh. Of course, I think meron din mga Duterte supporters doon na nag-rally. Pero parang pansin ko lang sa ibang bansa, yung Makabayan block, anti-Marcos pa rin sila. Hindi pa rin sila, siguro hindi sila inabot ng hindi sila inabot ng maleta issue. Ayan. Sinagasa si BBM ng proseso. Sabi ni Kimberly Ann Pangilinan, Madam, napanood mo yung nangyari sa Canada, sinagasa si BBM.
Teka lang ha. Grabe ang hate kay BBM. Live tayo sa TikTok and sa YouTube. Ayan. Live tayo sa TikTok and sa YouTube. Share na po ng live. Ay, teka, i-share ko lang yung ating live. Wait. Share natin ng very, very quick. Share lang tayo saglit, ha? Ayan. Hello. Ma'am, Tita Nessie, sa ano muna tayo, magbati tayo dito sa YouTube, yung mga naghihintay ng live natin. Tita Nessie Taburete, hello. Hazel Medina, Marvic, watching from Hong Kong. Aaron Bangkud, Private Eye, Pinoy Lacochero. Pam Bye, Guapogs, Orlando Nicolas, Misay July, Marivic Trey, Kath Fabregas, Jennifer Torres, Private Eye. Ayan, Gonzalez, Major Colette, Julianne, Nanologs, Kid 7, My Beshi, hello, Jessie Legaspi, nasa TikTok din ako. So, kung gusto niyo umakyat, pwede kayong umakyat sa TikTok. Ayan. Hello. Handa na ba tayong lahat sa kaputahang impeachment trial next week? Nag-issue na sila ng notice that the trial is going to start on July 6. So they are on schedule. Hello, Tita Emma De Castro. Hello. Sabi ni Mayaville Marie Pareño, dito Miss Joey sa Canada, kahit pa paano ang Gabriela and Makabayan Black, galit pa rin kay BBM. Pero sa Pinas, nagsisigaw lang ng ikulong ang magnanakaw pero walang pangalan ng Marcos. Totoo. Iba na dito sa Pilipinas. Mostly Eric, maraming salamat sa super stickers. Ben Shell, Jane Serquina, Coinia. Hello. Ayan. Sabi ni Anona, I think they will succeed in impeaching Sara. Wala na makakapigil sa kanila. Hello, DDS Vancouver. On the way to downtown for the rally. Ayan. Galingan niyo mga madam, ha? Galingan ninyo. Talaga iparamdam ninyo ang galit ng sabayan ng Pilipino kay Bongbong Marcos. Ayan. Importante kasi na alam niyo yun, meron talagang kumikilos. Importante na nagrarally. Ako, I do not agree doon sa mga nagsasabi na futile exercise yung rally, na wala siyang silbi, na sayang lang yung effort, ganyan. I do not believe in it. Kasi, importante talaga na nakikita sa history natin na merong mga nag-aalsa, ganun, na merong kumikilos at nagpaparamdam na hindi nila gusto ang nangyayari, ganun. Sabi ni Anona, I'm losing hope, nakaka-depress na nangyayari sa bansa. Well, lahat naman tayo, no? Sa totoo lang, nung nag-end yung rally ng INC nung Friday, marami talagang nagtanong na parang, bakit? Ano nangyari? Baka na-areglo na yung INC, ganyan. Ever since, ang sinasabi ko naman diba sa inyo na ang INC is a religious organization. So definitely, kapag kakikilo sila or meron silang gagawin, they're going to prioritize the religious organization more than anything else. Pero nagsalita ang INC na hindi matatapos yung kanilang pagsasalita at paninindigan. Hindi sabi nila na parang it's not gonna end sa pag-aresto kay Marcoleta, sa pagpapakulong kay Marcoleta, yung mga ganung bagay. Ayun, sabi ni My Name is Jim, yung mga nagsasabing walang silbi yung rally, yung mga di naman lumalabas at naghihintay pa ng Messiah. Ako kasi I never look at Inday Sara as someone who's going to
ano, no, I never look at Inday Sara as someone who's going to save us. Okay? Parang ang juvenile kasi pag ganun yung isip natin eh. Kasi, of course, we want Inday Sara to, lead our country. Ganyan. Pero, if you're going to be real about it, okay? Kasi yung iba gusto nila, dapat magtawag na si Inday, dapat si Inday na ang kumilos, si Inday ang mag-lead sa mga sa pagbabago or whatsoever. And if nandun kasi intindihin niyo yung sitwasyon natin ngayon ha. Yung sitwasyon natin ngayon, kalaban natin lahat, kalaban natin oligarchs, which means kalaban natin ang mainstream media, lahat ng mga nakapwesto sa gobyerno na backed by these oligarchs are also our enemy. Ganon. Ngayon, ang mga Duterte-aligned politician kasi, well, especially PRRD and Inday Sara, wala kasi silang utang sa mga oligarko. Diba? And the reason why they are the choice of the people is because alam natin na kayang tumayo ni PRRD at ni Inday Sara sa kung ano mang dapat nilang panindigan para sa bayan. Okay. Ngayon marami nagsasabi, dapat kasi si Inday Sara manawagan na. Dapat si Inday Sara, siya na yung mag-call. Pag si Inday Sara ang nag-call, maraming magsusunuran, ganyan. Sa totoo lang, if Inday Sara is going to do it, kung kunwari si Inday Sara ang mananawagan, o sige tara, na tayo, pushback na tayo and what not. I am not going to take it against her. Well, marami talaga sigurong mai-inspire and whatever, ganyan. But if that call fails, kunwari nanawagan si Inday Sara, hindi nagdatingan ng mga dapat magdatingan at nag-fail yung call na iyon, sigurado kulong si Inday Sara, okay? Siguradong kulong siya. Ganon. And we are going to lose our opportunity to have Inday Sara as president. Ganon yung mangyayari. So, and yung scenario kasi na yan, masyadong cinematic. Alam niyo yun? Masyadong cinematic. Yung parang pang-sine kasi yung ganyan story eh. 'Di ba? Ngayon, kagaya nga ng sinabi ko, importante na lahat tayo manindigan dun sa nangyari kay PRRD. Di ba kinidnap si PRRD? Importante na wag natin kalimutan, wag tayong mag-give up, kailangan kumilos tayo, kailangan i-exhaust natin ang lahat ng pwede nating gawin, okay? Para malaman natin kung ano yung extent ng pagka-broken ng ating government. Because if we would not be able to bring PRRD back home, kung wala ikaw si Inday Sara, ba't naman ako magre-risk? Kasi PRRD nga inala yung buhay sa sambayan ng Pilipino, hindi nga mapauwi ng Pilipino eh. Diba? Hi, Felix! Hello! Diba? Si PRRD nga, inalay niya yung buhay niya para sa safety and security ng lahat ng mga Pilipino. Nagrevolusyon ba yung Pilipino para kay PRRD? So, I think it's very, very important that we really learn how to do things, how to move people, how to really fight for what is right. Ang problema kasi sa totoo lang, ang mga Pilipino, pakabiglang yung gusto eh. Gusto natin ng magandang gobyerno, pero ayaw natin paghirapan. Diba? The most effective is for the military to move without the armed forces withdrawing in support. Rosary, paano mo nga magagawa yan? Wala na. Yung military, their loyalty is with the Marcos administration. Baka nakamaleta na rin yung leadership na yan. Wala nga silang pakialam sa flood control eh. Yung, di ba sabi nga nila, yung corruption ay hindi issue ng military. Kahit namamatay ang mga Pilipino dahil sa korupsyon. So ngayon, yung the most effective is for the military to move. So how are you going to do that exactly? Diba?
Dami kasi ignorante and uneducated na hypocrites na Filipino. Yun nga, kaya nga dapat matutunan natin on how to fight for what is right. Let us not wait for a Messiah. Siguro kasi no, yung mindset kasi ng mga Pilipino, yung parang yung pangit na ugali kasi ng mga Pilipino, lagi kang umaasa na may gagawang iba. Ayun. Miss Joey, dapat ba nasa rally din si VP or tama lang na wala siya? For me, tama lang na wala siya. But if we would be able to bring people, significant number of people, overwhelming number of people on the road, okay, on the streets, sa mga mass movement, kapag, let's say, we were able to have 2 million people, walang alisan, sa EDSA, di ba? Let us say we were able to mobilize people ng ganun karami. Inday has no choice but to listen to us. Diba? So yun. Grabe ang mainstream media kahapon, ang pangit ng mga balita nila sa rally. Well, ngayon ang inaano na rin, ang nakakatawa na yung parang, deserve ni Marcoleta ma-issue ng warrant of arrest. Today, the plunder case against Marcoleta has been filed by the Ombudsman. Nagbigay na ng support officially ang MNLF sa UPI under retired General Romeo Poquis. Ayun. So kaya sa akin, I think na it's very very important. At sinabi ko rin to sa mga previous live ko. Yung mga ganitong scenario, mas importante na maintindihan natin kung ano yung mga dapat nating gawin. I'm pretty sure there are people who are strategizing, who are thinking of the best way to approach this and things like that. But hindi tayo parte nun eh. Hindi tayo parte ng mga think tank na yan, yung mga nag-iisip na yan, yung policy level discussion or alam mo yan, yung mga super confidential discussion or whatsoever. Nandun tayo sa general population. As a general population, what can we do? Ganon. Kasi ang dami kasi nag-uopinyon, ay hindi, kailangan yung military maingganyo natin, kineso. Yeah, oo. Tama yun. So, paano natin sila inganyo? Paano maingganyo yung military? Paano maingganyo yung military na hindi ka makukulong? Diba? So, you have to think the way you being part of the general population should think. Part ka ng general population? Yes. So kung part ka ng general population, ano yung best way that you can contribute to the mass movement na within your powers? Diba? Yung iba may mga resources na grupo, no? Let them do what they have to do. Sabi ko nga, ang isip lang talaga natin dito dapat is isipin ninyo as part of the general population, isipin ninyo kung ano ang pwede ninyong i-contribute sa mass movement, and at the same time, appreciate everyone na merong ambag doon sa mass movement. Kasi hirap na hirap nga tayo magpadala ng tao ng warm body sa mga rally eh, di ba? Ang daming challenges. Yung rally pa lang ng INC, ang dami nang humaharang. Ang dami nang ang dami nang makita mo talaga yung effort nila to suppress it. So these are the challenges that we have to face. Overdose na lang ba ang pag-asa natin ito, sabi ni MURP? Well, ang pag-asa natin is how we are going to educate our fellow Filipinos. Number one, we really need to learn how to push back on the narrative. Diba? Push back tayo dun sa narrative. Yan, mga ganyan, kagaya niyang sinasabi nila na, si Marcoleta, ganyan, mapapakulong na si Marcoleta, ganyan, hintayin natin yung warrant of arrest ni Marcoleta, things like that. Teka lang ha.
Mga sinasabi nila na yung kay Marcoleta kasi inamin niya ganyan, excited na kami na aresto yung si Marcoleta, nakawig ba siya pag kami nag-shot siya and things like that. But we are not talking about, hi, Paolo Lino Che, hello. Ayan. Sabi ni Kuya Igni, 6K deployment na ang PNP bukas sa impeachment trial. Duda ko dyan, Joey, baka isight nila si VP bukas. Bukas? Or sa Lunes? Sa Lunes yata, June 3 pa lang eh. June 4. Sa 6 yung sa 6 yung impeachment trial di ba? So yun, ang challenge kasi talaga dyan is for us to really understand what we want. And I think tayong mga Pilipino, hindi pa natin talaga alam kung ano yung gusto natin. Ganon. So how can we work things out na magkakaintindihan tayo kung ano yung gusto nating mangyari? Ganon. Yung mga pinks tinitira INC, pro-admiring na din talaga sila, no? Ayun yung nakakaloka, di ba? Yun yung nakakaloka talaga. Ba't kayo galit na galit sa INC na nagrarally sila? Di ba? Ba't kayo galit na galit sa INC na nagrarally sila? Kasi, yun nga, no, whatever INC is doing, it's not benefiting the administration. Di ba? They are asking for accountability. Ganyan. So ngayon, ang mga bato sa INC, accountability, nag-a-ask kayo ng accountability, pero ano ang tawag dito? Sinuportahan nyo si ganito, sinuportahan nyo si ganyan, sinuportahan nyo si whatever. Oh, what's wrong? And now they are asking for accountability. They are not saying that Jinggoy should be saved, that Inday Sara should be saved, that whoever should be saved. Di ba? Meron ba sinasabi yung INC na parang, uy, wag yung ang tawag dito, wag yung ipakulong or wag yung i-chene yung certain na politiko, ganyan. Ngayon, pagkadating kay Marcoleta kasi sinasabi, hindi, nagrally lang naman kayo because of Marcoleta. Well, they support Marcoleta. As an organization, yung INC, sinusuportahan nila talaga si Marcoleta. Ang sinasabi ng INC tungkol kay Marcoleta is used to lead the flood control project, and he was getting a lot of information out of that investigation, and it is leading to accountability of certain officials. 'Di ba? O pagkatapos, siya na naghahanap ng accountability at ng totoong mga magnanakaw dyan sa flood control projects na yan, bakit siya ang papakulong? 'Di ba? Ba't siya mapapakulong? Ate, for impeachment, barbers say they have vloggers who volunteered to help people understand the impeachment in different language. Dapat tayo din, kahit hindi vlogger, we must help debunk their lies. Correct. Yan talaga ang dapat natin na yan talaga dapat ang maging natin. We really have to talk, and sa totoo lang, they are using everything within their resources para talaga babuyin yung narrative. Ito lang yung narrative na ito lang yung mga narrative against INC na nakakadiri. At a lot of content creators, not really political, they are going to look down on what INC did. Na parang, nangyayang kayo ng transparency and accountability? Di ba, sinuportahan nyo nga si ganito, sinuportahan nyo nga si ganyan, etc. O ba't kayo putang ina nyo? Hindi ba sinuportahan nyo rin si Mama Lenny? So, ibig sabihin, pag may sinuportahan akong politiko, you are not entitled in asking for accountability and justice and truth? Anong klaseng kabubuhan yan? Diba? Parang, it's just so stupid. It's just so stupid na i-insist ninyo, and some people really felt na na parang, meron silang moral authority to tell INC na, sumuporta kayo ng politiko, tapos ngayon you are asking for accountability. Mga sinuportahan ninyo, corrupt, kineso, ganyan. Ba't kayo? Ang tatanga ng mga pinagpipili ng mga politiko. And that is also, di ba, may mga issues rin sa mga insertion, kagaya na rin sa Ontiveros. Di ba? To act as if they are on a higher moral pedestal simply because INC supported certain type of politicians. Or certain politicians, I mean, because they supported certain politicians that made you better citizen. Diba?
Sabi ni sa PV, los mo bobong DD Liz. Ayun, pwede po kayong umakyat. Pwede po kayong umakyat. Ayan, yehey, may anti-DDS na, akyat sa PV. Ayun, pwede po umakyat. Kumikita ako ng 10K a month. Ang kuryente namin, 8K bill. Dati 3K plus lang. Actually, sa totoo lang, yung ginagawa kasi kay Marcoleta, okay, if you think Marcoleta has infraction, okay, sabi ko, walang problema, kasuhan nyo, walang problema. Kung talaga nagkamali siya, meron siya talagang ginawang karimari-marim na bagay at pag-violate ng batas, kasuhan nyo, wala nang problema yan eh. Ang problema kasi, Marcoleta spoke on oligarchic issues. Kuryente, flood control projects, 'di ba? Ang daming mga issues, election. Marcoleta also spoke about how our election is being compromised. 'Di ba? Maraming issues kasi si Marcoleta na kung saan talagang hindi mo mapigil magdadadal yung matanda about it. And karamihan doon sa mga issues ni Marcoleta, merong masasaktan oligarko. 'Di ba? Gaya ng kuryente. So, kinocall out din niya ang mainstream media. Yeah, kinocall out niya yung mainstream media. And hindi rin magre-resign yan si Bangag kung hindi magsaside ang AFP at PNP sa taong bayan. Sabi ni Alaric Sensei. Ayun nga, so how are you going to make them flip? How are you going to make the military and the PNP flip? Sige, give us an idea. You as a part of the general population, how are you going to do that? Tingin nyo hindi yan alam ng mga taong mas may kakayanan, mas may resources or whatsoever. Diba? Tingin nyo hindi nila alam yan. Of course, alam rin nila yan. Alam rin nila yan. So ngayon, ang tanong ko, bilang part ng general population, paano nyo mapapa-flip ang AFP at PNP? ABS-CBN, sinisisi nila si Marcoleta, sabi ni Nicolay. Ayun nga di ba? Ayan pa, ABS-CBN pa. So talaga marami talaga sinaktan na oligarchs tong si Marcoleta. So ngayon, yung arte nila na, hindi, meron kasi inamin kasi ni Marcoleta, 75 million, at keneso, ganyan. Really? And I saw some interview of some lawyers who are saying na, hindi, meron kasi talagang doubt tungkol din sa 75 million na binigay kay Marcoleta, ganyan. Merong doubt. Yung pagkaka-phrase merong doubt. I mean, if you are a lawyer and you want to file a case, you can actually create doubt on certain acts. Diba? O mag-build ka ng cases from there, ganyan. Pero, when you talk about plunder, it cannot be just, meron kasing doubt. You have to be very, very sure. Kasi plunder yung pinag-uusapan dyan Diba? Plunder yung pinag-uusapan dyan. Ngayon sinasabi nila, malinaw na malinaw, may plunder si Marcoleta. Okay. Napakaganda ng explanation ni Attorney Vista dyan. And si Attorney Vista kasi, prosecutor yan sa ombudsman for the longest time. So he knows his stuff. Alam na alam ni Attorney Vista yung yung stuff niya. Ang sabi nga ni Attorney Vista dito, 75 million. Okay, you're talking about 75 million na binigay kay Marcoleta. Ang 75 million, ang plunder kasi, under the law, meron tayong plunder law meron doon ka dapat na predicate crime. Okay, so ang sinasabi nila, malinaw na malinaw kasi na nag-accept siya ng gift. Okay, fine. O di sige, sabihin na natin na meron siyang, violation sa pag-accept ng gift, which is PD 46. Yung sinasabi nila. But PD 46 is not
predicate crime for plunder. So ayun, paano yan? Hindi, nag-fail yung kaso ninyo ng plunder. Pero ini-insist nila, hindi, plunder to kasi 75 million. Ganon yung gift na tinanggap daw kuno. Okay? I think if the government is really serious to file a case against Marcoleta, why didn't they file cases that are truly reasonable? Di ba yung may merit talaga under the law? O talaga, binayolate niya yung PD-46, buti nyo kasuhan. Kasi, hindi yan yung iskandalong gusto nyong gawin. Hindi yan yung pambababoy na gusto nyong gawin. Kasi kung kunwari, sabihin nila, tumanggap ng gift. O, di paano yung lahat ng tumanggap ng gift, lalo na prior to the election season, dapat kasuhan rin nila ng PD-46. Hindi nila gagawin yun. Kasi pag ginawa nila, kanasuhan na si Marcoleta ng PD-46, o di dapat kasuhan rin lahat. Diba? So ipipilit nila yung plunder kasi yung plunder, merong parang parang confidential fund. Diba? Parang confidential fund siya. Ganon. Sabi, Joey, sa totoo lang nakakawalang pag-asa ang mga mismong Pinoy kasi may short-term memory lagi. And we cannot just stay that way. Hindi tayo po pwedeng na short-term memory. Guys, alam nyo ba kung bakit ang successful ng China? Because they were able to outgrow having short-term memory. And ito yung dapat nating labanan. Kaya dapat lahat tayo magsalita. Kung kinakailangan lahat kayo ay maging content creator, di ba? Para magpaliwanag ng mga bagay-bagay, para maging available ang mga information. Okay? Sa lahat, at hindi natin makalimutan yung mga tunay na problema ng bansa. We have to outgrow that short-term memory that we have. Ganon. Pag humobra yung kaso kay Marcoleta, next election, lahat ng may donation makukulong. Sabi ni Save the Earth. Correct, kasi magsaset talaga sila doon ng very bad president. Diba? So, ngayon, ano ba yung mga nakita natin ngayon? Okay, nahihirapan tayo mag-mount ng isang movement, okay, that can impose our number. Okay? That's number one. That's a real problem. Okay, number two, kalaban natin lahat. Kalaban natin ang mainstream media, kalaban natin ang bongbong administration, kalaban natin ang mga DDH. Okay? Yung mga tao na ayaw ng kahit anumang politiko na hindi napapatiklop ng oligarchs. Yan yung reason kaya ayaw nila kay PRRD eh. Yan din yung reason kaya ayaw nila kay Inday. Kasi hindi sila mga bata-bata ng mga oligarko. Galit si Arugate. Ayun. Sabi ni MDTS, paano ba Ate Joey nakakawala ng pag-asa? And I feel you. Ako rin, sabi ko sa inyo, nakakapagod rin talaga. And I am experiencing series of threats. Guys, I am experiencing series of threats. At meron talagang mga nagsasabi sa akin that this will really cost me. Dahil sa totoo lang, after nilang kasuhan si Marcoleta, pag napakulong nila si Marcoleta, mga vloggers na ang kasunod yan. Diba? So, kailangan nating labanan yung short-term memory loss natin. Kailangan nating labanan yung systematic na pagmamanipula ng public perception ng mainstream media. Kailangan tayong pumushback sa mga oligarchs. Kailangan nating manindigan sa tama. And all of us should, give certain sacrifice. We need something that will steer people's emotion against corruption, sabi ni Michael Rinala. Well, yeah, no, if we have a catalyst, that's good.
That's good. Kaso nga lang itong mga catalyst kasi na to, hindi natin kontrolado yan eh. Pero alam nyo, kunwari, magkaroon ng malaking trahedya at magkaroon na naman ng exposure kung gaano ka-incompetent itong administrasyon na to. You look at what happened prior to PRRD. Ano yung catalyst nun? Yung Yolanda. Nung nakita natin yung Yolanda and kung gaano ka sama ang pagiging incompetent. Kasi biruin mo, 30 years tayong niloko ng mga yellow. Yung mga yellow, binigay sa atin ng demokrasya, kineso, ganyan. Si Tita Cory, ang pinamana niya sa atin ay isang malusog na demokrasya. Ganyan, putang ina, yung malusog na demokrasya mo, wala naman kami napala dyan. And when did we finally realize na itong mga nagbabait-baitan na ito, na nagsasabi na ayaw nila ng diktador, ayaw nila ng whatever, ganyan. These are the very, very same people who are profiting doon sa environment na kung saan sila ang may hawak ng power. Maybe they are not as brazen as how Marcos Sr. and Jr. Steal from the coffers of the government. Sabihin na natin na siguro hindi sila kasing brazen yung yung mga yellows at saka yung mga yellows hindi kasing brazen na magnakaw. Teka. Ayan. Ang perfect ending ay may sudden something versus BBM that will make Inday ascend to the presidency. Kasama pa kaya si Bam na na-endorse ng INC? I think he's not gonna get endorsed in any election moving forward by the INC. Ayun. Ano yung sinasabi kong blast? Di Joey, ang lapitan natin mga junior officers, I'm sure hindi sila corrupted pa, sabi ni Alexis Aresgado. How are you going to convince them na, Alaric? Di kung malalapitan mo sila, go ahead, lapitan mo, kausapin mo. How are you going to convince them? Actually, to answer your question, marami na rin ako nakausap ng mga junior officer. Ang sinasabi ng mga junior officer, ma'am, basta sobrang dami ninyo, basta sobrang overwhelming ng numbers ninyo, wala na kaming choice kundi kampihan kayo. That's the way in order to convince them to flip. Itong mga pulis at sundalo na to, bilis makalimas sa ginawa ni PRRD for them, grabe. We need numbers, real numbers. True. Ngayon, alam ng loob ng organization pero masaya yung nasa taas at yung iba dahil easy lang ang trabaho ngayon, petics lang, kaya masaya yung iba ngayon eh. Sabi naman ni John McLean, tama na dahilan, nahuli sa sariling bibig si Marcoleta, nadulas siya. Sabi ni John McLean, kaso nga lang kasi tanga ka, hindi mo naman naiintindihan. Tapos pinush-push nyo yung ganyang narrative na panay kabubuhan. Ang problema, yung mga kagaya ninyo, hindi naman hindi naman maka-level up sa conversation. So ano yung dulas na sinasabi mo? Di ba ang kaso nyo plunder? Ano yung dulas na sinasabi ninyo? Sabi ni Arky Lian, Miss Joey, hindi pa naman senador si Marcoleta nung tumanggap siya kasi para sa kampanya yun eh. Ang plunder ay para lang sa mga nasa pwesto. Hay nako, Pilipino, kailan kayo gigising dyan sa Pilipinas? Yun yung sinasabi ni Atty. Vista. Ang critical dito, the money is not received in consideration of office. Kasi if the money is supposed to be used for the campaign, diba? For the campaign, for the 2025 campaign, ano magiging in consideration of office yun? Wala pa nga siyang senatorial office at that time. Sabi ni Aware Significance, Ate Joey, Super Typhoon Inday is coming next week to remind us all of the flood. Ayun, naalala ko na. Thank you. Yung mga catalyst kasi na ganyan, nung panahon ni PRRD, nagkaroon ng Yolanda. And
That is my political awakening. That is my political awakening na parang, putang ina, binola tayo ng mga dilaw for the longest time. Diba? Na parang, as if democracy is the most important thing in the world. Ganyan-ganyan. Mga ganang etchos malungos. But we saw, ngayon, yung mga yellows kasi, sabihin na natin na hindi sila nangungurap in terms of nanakawin yung pera ng bayan. Na kasing brazen ng mga Marcos. Kasing walang hiya ng mga Marcos. Ganyan. Pero ang mga dilaw ay bata ng mga oligarchs. Diba? Hindi sila kontrolado ng gobyerno, hindi sila maput in tow, diba? And that is also a huge manipulation of our government and a huge corrupt act in itself. Diba? Paano nabigyan ng mga sovereign loans yung mga hindi mo dapat mabigyan ng sovereign loans? Diba? Paano naibigay ang mga utilities sa mga oligarchs? Paano yung kanilang mga utility services hindi magaganda pero nananatili pa rin sila na may hawak noong prangkisa? Diba? Yun yung pamana ng mga dilaw politicians. Okay? Nung nakita natin kay PRRD, nung nagkaroon ng Yolanda, nakita natin at na-frustrate tayo on how incompetent our government is. And so, yung nare-represent ni PRRD na politics becomes very, very enticing. People-centered, di ba? Nakafocus sa kapakanan ng mga tao, walang utang na loob sa mga oligarchs. Kaya pala natin. So, ngayon, sa situation ngayon, sana magkaroon ng catalyst. Like, masama mang pero kailangan mo talaga ng dugo eh. Pag nakita siguro ng mga Pilipino na marami na namang namatay, kagaya na nangyari sa Yolanda, magigising ang mga Pilipino. It will take another, earth-shattering crisis bago maintindihan ng mga Pilipino na mali yung pinagagagawa natin dito sa bansang ko. Diba? So, ngayon yung mga bagay na yan, hindi kasi natin yan kontrolado. Okay? Hindi natin kontrolado yung mga catalyst na yan. Okay? Ano ang kontrolado natin? Kontrolado natin ang isip natin? Kontrolado natin ang mga bagay na paniniwalaan natin? Kontrolado natin mag-isip ng kritikal at hindi mabola ng mainstream media o ng mga iba pang rabid na mga kakampings, DDH, di ba? Yung mga narrative na panay kasinungalingan, kontrolado natin ang pushback dyan. Kasi yan kayang-kaya natin gawin. So I think we have to think na meron tayong mga bagay na gustong mangyari. Doon sa mga bagay na yon, alin doon yung kontrolado, alin doon yung hindi. Miss Joey, add mo din ang haters ng mga INC. Ayan. Oo, pwede naman. Ito na. Hello. Sino dito yung mga yung mga haters ng INC? Pwede kayo umakyat. Sino dito yung mga, natatawa ko si Attorney Reyes. Dinidefend niya na si Hello, Prada Lucho. Hello, Strictly. Ang pinakamahirap gawin pero pinaka-effective is strike not only when the iron is hot, but always ensure that the iron is in heat ready for striking. Sabi ni Strictly Under Duress. Ayan.